ating alalahanin ang malagim na trahedya na naganap sa ating karagatan ng taong 2008. Dahil sa trahedyang ito ay halos libong buhay ang nawala sa isang higlap lang. Dahil na rin siguro sa mga kapabayaan ng ilang namumuno sa seguridad at namumuno sa mga ahensya ng ating gobyerno ng Pilipinas sa ating mga karagatan at sa mga sasakyang pandagat tulad ng mga pampasahirong barko. Kaya humantong sa malagim na trahedya ang mga lulan ng sasakyang pandagat na ito. Siguro marami sa atin ang nakaalala sa sinapit ng barko na ang pangalan ay MV Princess of the Stars na pag-aari ito ng Seoul Pleasure Line Company. Bagaman wala tayo sa oras na nangyari ang trahedyang iyon, ay marami sa atin ang nakatutok sa mga pahayagan tulad ng telebisyon, radyo at mga magazine. Ano nga ba ang barkong ito? Ang MV Princess of the Stars ay ginawa noong 1984 ng Aichi Kawajima Harima Heavy Industries Corporation Limited sa Ayugo, Japan bilang ferry lilac kung tawagin sa Japan ng Shin Nihon Kai Ferry Company. Ito ang pangalawang barko na may lilac ang pangalan. Ang original na ferry lilac ay pumasok sa serbisyo noong 1970s. Ang ikatlong henerasyong ferry na pinangalan ng lilac ay pumasok sa serbisyo noong 2002. Ito ang naging pinakamalaking Ro-Pax ferry sa Japan. Bagaman hindi siya idinisenyo upang maging kasing bilis ng mga nauna dito. Ang unang paglalakbay ng lilac ferry noong Hulyo 10, 1984. Ito ay itinalaga sa rutang Maizuru-Kotaro sa pamamagitan ng dagat ng Japan. Ito ay may paunang kapasidad ng pasahero na aabot sa 554 na katao. Ang barkong ito ay may sukat na 173 metro ang haba at may lapad na 29 metro. Nagkaroon siya ng gross on age na 13,824. Bilang isang malaking Ro-Pax ferry, kaya niyang magdala ng mga kotse at truck at idinisenyo upang makaligtas sa maalon na karagatan. Noong 2004, nagretiro ito pagkatapos ng 20 taong serbisyo sa Japan. Siya ay bininta sa Seoul Pleasure Lines kung saan siya ay nagsilbi bilang bagong flagship ng kumpanya. Ito ang ipinalit sa dating barko ng Seoul Pleasure Lines na ang pangalan ay MV Princess of the Universe na dating barko rin ng Japan na New Yamato. Ang barkong MV Princess of the Star ay tinalaga sa pangunahing ruta ng Manila patungong Cebu, isang rutang ginagamit ng mga punong barko ng mga kalabang kumpanya at isang ruta kung saan matindi ang kompetisyon sa pagitan ng mga kumpanya ng pagpapadala noong panahong iyon. Ang barkong MV Princess of the Stars ay in-upgrade at nilagyan ng karagdagang lowered passenger deck. Isang cargo ramp ang inilagay sa stern port side bilang resulta ng muling pagsasaayos. Ang kanyang kapasidad ay tumaas ng husto hanggang sa umabot ng 1,972 na mga pasahero ang kayang isakay. Ang barkong Princess of the Stars ay umalis sa daungan ng Manila noong June 20, 2008 patungo sa Cebu. Bagaman ang bagyong Frank ay naglandfall sa Samar Island ng mas maaga sa parehong araw, pero ang Princess of the Stars ay pinahintulutan pa rin maglayag ng Philippine Coast Guard dahil ayon sa kanila ang barko ay sapat ang laki upang mapanatiling nakalutang sa dagat habang ang bagyong Frank ay nagbabadyang hahagupit sa mga ilang bahaging sa mga ibang isla ng Visayas. Gayunpaman, hindi inaasahang nabago ang direksyon ng bagyo noong araw na iyon na naglagay sa alanganin at seryosong panganib sa barko upang madaig ng bagyo. At pagsapit ng June 21, 2008, oras ng alas 11 ng umaga ay tuluyang nawalan ng radio contact ang Princess of the Stars. Kaya noong tanghali ng June 21, nagpadala ang MV Princess of the Star ng distress signal dahil tuluyang nawalan ito ng kontak sa radyo noong alas 12:30 PST na ang ibig sabihin ay Pacific Standard Time. Pagsapit ng hapon, oras ng alas 4:30 ng hapon,
GMT. Ang ibig sabihin ay Greenwich Mean Time. Ayon sa alkalde ng San Fernando, Romblon na si Nanit Tansinko ay nagpadala ng isang speedboat at kinumpirma ng sakay ng speedboat na ang barko ay may butas sa katawan at bahagyang lumubog at meron ilang mga bangkay ang natagpuan na palutang-lutang malapit sa barko. Ang mga huling ulat, ang nakitang butas sa katawan ng barko ay sa may bow thruster ng barko. Ang kabuang bilang ng mga taong sakay ay unang inulat bilang 747 hanggang 626 na pasahero at 121 tripulante. 575 ang matatanda, 20 ang mga bata, 31 ang sanggol at 121 opisyal at tripulante. Gayunpaman, inihayag ng Sulpicio Lines na mayroong 755 na ipinahayag ng mga pasahero at 111 tripulante na naging kabuuang 866. Posibleng mas maraming pasahero ang hindi naitala sa manifest. Ayon sa huling ginawang opisyal na mga numero, panghuling tol, mayroong 814 na patay at nawawala ang 56 na kabilang nakaligtas na naging malaking kabuuang 870 katao ang sakay. Ayon sa salaysay ng 4 na nakaligtas gawang lumangoy sa kalapit na Sibuyan Island, ang Princess of the Star ay hindi nagmalpunksyon tulad ng naunang naiulat, ngunit bumangga sa maalon na dagat sa baybayin ng Romblon noong alas 11:30 ng umaga. Sinabihan ang mga pasahero na magsuot ng life jacket at makalipas ang 15 minuto, nag-utos ang kapitan na iwanan ng barko at nagsimulang tumagilid na ang barko bandang tanghali. Nasaksihan ng mga nakaligtas ang maraming tao ay tumalon sa tubig habang ang ilan ay nakasakay sa mga life raft, ngunit marami sa kanila ay walang suot na life jacket. At ayon sa 4 na nakaligtas, ang mga tripulante ay mas nag-alala sa pagliligtas sa kanilang sarili kaysa sa pagtulong sa mga pasahero nito. Di nagtagal ay tuluyang nang tumaob ang barko bandang 1:00 ng hapon. Sinisi ng pamilya ang mga biktima, ang Sulpicio Lines at ang Philippine Coast Guard ng kapabayaan sa pagpayag ng barko sa kabila ng masamang panahon, at lalong nagalit pa ang mga ito sa Sulpicio Lines Company na hindi personal na pinaalam sa kanila ang nangyaring trahedya, ang mga detalye ng aksidente at ang kalagayan ng barko at ang mga pasahero nito. At dumipinsa naman ang abogado ng Sulpicio Lines, kanyang sinabi na ang mga tripulante ng barko ay hindi pinayuhan ng Coast Guard na hindi ligtas na maglayag dahil sa dulot ng masamang panahon. Humingi ng paliwanag na nooy ang dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo mula sa mga otoridad sa daungan na kanyang sinabi ay bakit ninyo pinayagang maglayag ang barko at bakit walang sapat na babala. Ayon sa dating Pangulo, kaya sa panahon ding iyon ay pinag-utos ng Maritime Industry Authority o Marina na i-grounded ang lahat ng mga barko ng Sulpicio Lines habang naghihintay ng investigasyon. Pinangunahan din na nooy dating Vice President na si Noli de Castro ang unang pagpupulong na kung tawagin ay Task Force Princess Stars, at nag-alok din ang Sulpicio Lines ng nabayaran ang mga naulilang pamilya ng tag 200,000 piso o katumbas ng 4,500 US dollar bawat isa bilang kabayaran sa mga nasawi sa trahedya. Maraming salamat. Paalam.